Ang iyong mga salita ay nagnanakaw ng iyong oras, isang araw pagkatapos ng isa pa. Bawat bukas na magsisimula ako, bawat ginagawa ko, bawat ay magiging mabuti kong ay mga kuko na pinukpok mo ang iyong sarili sa kabaong ng iyong mga pangarap. Ang buhay ay hindi bumagsak dahil sa mga kaaway o masamang kalagayan. Bumagsak siya dahil ang kanyang mga salita ay hindi kailanman naging mga aksyon. Ilang beses mo nang ipinangako ang iyong sarili na magsisimula ka? Ilang beses mong sinabi sa mga kaibigan ang tungkol sa iyong mga plano, nanunumpa na magbabago ang lahat sa lalong madaling panahon. At pagkatapos, nasaan ang mga pangakong ito? Nawala sila sa hangin, iniwan lamang ang walang bisa at isa pang taon na nawala sa gitna ng mga dahilan. Ang sikat na karunungan ay nagsabi na, mas kaunting pag-uusap, mas maraming pagkilos. Sapagkat ang bawat idol na salita ay isang pagnanakaw sa hinaharap. Maaari mong linlangin ang iyong sarili sa mga magagandang talumpati, na ulitin na may oras pa, na darating ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay ito mismo ang mga salitang ito na nagpapanatili sa kanya na natigil sa parehong lugar. Habang nakikipag-usap ka, may ibang nag-ikot at kumikilos. Habang pinagtatalunan mo ang pinakamahusay na paraan upang magsimula, ang isang tao ay nagsagawa ng unang hakbang at magiging nasa harap mo, kahit na hindi ka gaanong may talento, hindi gaanong handa o hindi gaanong pinapaboran. Dahil ginawa ito habang nagsalita ka lang. Huminto upang sumasalamin, ilan ang mga ideya na namatay sa dulo ng iyong dila? Ilan ang mga pangarap na inilibing mo sa iyong sariling maliit na pag-uusap nang hindi kahit na binigyan sila ng pagkakataon na huminga? Ipinagpalit mo ang katahimikan ng trabaho para sa ingay ng mga salita, at iyon ang iyong pinakadakilang sakit, upang malaman na kaya mo, ngunit hindi ito. Dumating siya. Ngayon malalaman mo ang apat na mga hakbang na maaaring magbago ng iyong patutunguhan, ngunit gagana lamang sila kapag tumigil ka sa pakikipag-usap at magsisimulang kumilos. Kung nais mong marinig ang karunungan na walang mga burloloy o ilusyon, sundin ang puwang na ito. Dito tayo nag-aaksaya ng walang oras sa mga walang laman na salita. Dito natututo tayong mabuhay. Ang pinakamasamang bitag ng buhay ay hindi kahirapan o mga pagkakamali. Ito ay ang ilusyon ng paggalaw kapag marami kang pinag-uusapan, ngunit wala itong ginagawa. Ang mga salita ay lumikha ng isang ambon na nagbibigay ng impresyon ng pag-unlad, ngunit sa katotohanan ay umiikot ka lamang sa isang bilog. Isipin ang usok, sinasaklaw nito ang iyong mga mata at hindi mo nakikita kung saan ka pupunta. Ganito ang iyong mga pangako, maganda, nakakumbinsi, ngunit guwang sa loob. Subukang magtayo ng bahay na may usok. Gumagana ba ito? Hindi. Ngunit kung paano mo susubukan na itayo ang iyong buhay? Ngayon isipin ang isang bato, mabigat, solid. Maaari kang mag-stack sa bawat isa at mag-angat ng pader. Ang bato ay ang mga aksyon nito, gayon paman maliit. Maaaring hindi sila perpekto, hindi mabilis, ngunit totoo ang mga ito. Sa kanila ang landas na humahantong sa kapalaran ay itinayo. Sinabi mo ng 1,000 beses, magsimula bukas. 1,000 beses siyang nanumpa, sa Lunes ay nagbabago ang lahat. Ngunit ang bawat bagong araw ay lumitaw ang pareho at walang nagbago. Ang mga tomorrows na ito ay naipon sa mga buwan, buwan sa mga taon, at ang mga taon ay naging isang buhay na hindi nakuha ng mga pagkakataon. Mayroong sakit, mayroon kang lakas, nagkaroon ka ng mga pagkakataon. Hindi sila namatay dahil malupit ang mundo, ngunit dahil binago mo ang aksyon para sa pag-uusap. Ang bawat salitang walang kilos ay isang maliit na pagpatay sa hinaharap nito. Ang totoong karunungan ay hindi sino ang nagsasalita ng maganda, ngunit kumikilos sa katahimikan. Ilang beses kang naghangad ng pag-aproba sa mga salita sa halip na magsimula lamang. Kung magpapatuloy ka ng ganito, walang magbabago. Ang iyong mga pangarap ay magiging alikabok. Ngunit ngayon, maaari mong ilagay ang unang bato ng iyong patutunguhan. Ang unang hakbang para sa ibang buhay ay ang magpasya ng walang pagkabahala. Sino ang wise ay hindi gumugol ng enerhiya sa pamamagitan ng pag-anunsyo kung ano ang plano niya, ginagawa lamang. Mayroong isang lumang kwento tungkol sa isang alagad ng rabi. Tinanong nila ang guro kung bakit hindi niya kailanman pinag-uusapan ang kanyang mga plano, kung bakit palagi siyang nanahimik. Sumagot siya, sapagkat sa kanyang katahimikan ay ipinanganak ang mga aksyon, habang ang kanyang mga salita ay pumapatay ng lakas.
Sa tuwing nagbabahagi ka ng isang hangarin, ang iyong utak ay nanalo na. Ito ay parang nagawa mo kapag sa katunayan wala kang ginawa at ang pagganyak ay nawawala. Ang mga salita ay nagnanakaw ng enerhiya ng pagkilos. Napansin mo ba kung paano ito gumagana? Sabihin lamang sa mga kaibigan ang tungkol sa isang bagong ideya at sa lalong madaling panahon ay ipinagmamalaki. Ngunit makalipas ang isang linggo, patay na ang proyekto. Bakit? Sapagkat ang pagmamataas ay dapat dumating pagkatapos ng resulta, hindi pagkatapos ng pag-uusap. Ang pagpapasya ng hindi nagsasalita ay nangangahulugang tahimik na chatter. Ilang beses kang nagtalo sa iyong sarili, sulit ba ito? Gagana ba ito? Habang debate ka, isa pa ang sumusubok. Kahit na nagkamali ka, ikaw ay higit pa kaysa sa iyo, natigil sa iyong sariling pag-uusap. Nagbabago ang lahat kapag ang desisyon ay ginawa sa katahimikan. Huwag sumigaw sa kanya, huwag humingi ng suporta. Bumangon ka lang at gawin ang unang hakbang, maliit, marahil clumsy. Totoo ito, ngunit totoo. Ang iyong buhay ay hindi nagbabago sa mga salita, nagbabago ito sa pagkilos. Kaya ngayon, isara ang iyong bibig para sa paghingi ng tawad at buksan ang iyong mga kamay para sa trabaho. Ang pangalawang hakbang, nakakaunti ang isinasagawa, ay simple, isang maliit na pagkilos araw-araw. Ang mga tao ay naghihintay para sa isang mahusay na salpok, isang manghang pagsisimula, isang banal na inspirasyon. Ngunit alam ng mga pantas, ang puwersa ay wala sa impetus, ito ay nasa patuloy. Sa isang sinaunang lungsod, nabuhay siya ng isang tao na, araw-araw, ay naglagay ng isang bato sa pundasyon ng kanyang hinaharap na pader. Tumawa ang mga kapitbahay, dahan-dahang nagtatayo ka. Ang pader na ito ay hindi magiging handa. Pagkalipas ng mga taon, gayunpaman, ito ay ang kanyang pader na nanatiling matatag, habang ang iba ay lumaki. Dahil ang bawat bato ay puno ng pasensya. Ito ang buhay. Sinumang naghihintay ng perpektong sandali ay nawawala ang lahat. Ang mga gumagawa ng kaunti araw ay lumampas sa iba sa 100 beses. Sa palagay mo wala kang oras? Ang problema ay hindi oras. Ito ay lamang na hindi mo rin ginagamit ang 10 minuto na mayroon ka. Alalahanin kung gaano karaming mga araw na nawala ka sa kawalan ng paghihikayat. Kung nagawa ko ng kahit isang bagay sa mga araw na ito, ngayon magkakaroon ako ng isang malaking pader. Ang modernong agham ay nagpapatunay, ang mga gawi ay ang puwersa na nagbabago ng mahina sa malakas. Ang mga maliliit na hakbang ay naipon sa mahusay na mga resulta, ngunit kung maglakad ka araw nang hindi ipinagpaliban bukas. Ang isang minimal na pagkilos ay maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga, ngunit ang 1,000 mga aksyon ay nagbabago ng hindi gaanong kabuluhan sa isang malakas. Huwag maghintay para sa inspirasyon. Gawin ito kahit wala ito, dahil napagtanto ng disiplina kung ano ang mga pangarap na pangako lamang. Ang ikatlong hakbang, na mahalaga sa pagbabago ng kapalaran, ay natutong sabihin hindi. Sa bawat oras na tinatanggap mo ang lahat ng walang pagpapasya, nawalan ka ng pinakamahalaga, ang iyong sariling buhay. Ang isang matandang talinghaga ay nagsasabi sa kwento ng isang tao, na nais punan ang isang lalagyan ng dalisay na tubig, ngunit siya ay puno ng putik at bato. Hanggat ito ay nagtapo ng tubig, lumabo siya. Kapag na-emptied niya ang lalagyan ng kung ano ang hindi niya maibigay, ang tubig ay naging malinaw na kristal. Ang iyong buhay ay ganito, gusto mo ng tagumpay, ngunit ikaw ay masikip sa mga hindi kinakailangang bagay, walang laman na pag-uusap, walang pasubali na mga pangako, pinapabora na maubos lamang ang iyong enerhiya. Ang bawat TE na ibinigay ng walang layunin ay isang pagnanakaw ng iyong hinaharap. Sa palagay mo ay tumutulong ka, na ginagawa mo ang tama, ngunit sa katunayan ito ay nagpapahina. Itinuturo ng dakilang karunungan, ang sinumang tumatakbo pagkatapos ng lahat ay hindi nagtatapos sa anumang bagay. Hindi ito pagiging makasarili, ngunit tumuon. Imposibleng bumuo ng isang bagay na solid kapag nagkalat ka sa 100 direksyon. Ang lakas ay dumating sa mga nakakaalam kung paano sasabihin ang isang firm na hindi sa lahat ng hindi ito kukuha. Tanungin ang iyong sarili, pinapalapit ba ako nito sa kung sino ang gusto kong maging? Kung ang sagot ay hindi, kung gayon ang desisyon ay nagawa na. Kapag sinimulan mong tanggihan kung ano ang hindi mahalaga, magkakaroon ka ng silid para sa kung ano ang talagang mahalaga. Kaya, makakakuha ka ng oras, enerhiya at pansin sa kung ano ang tunay na mahalaga.
At ito mismo ang tihindit na magiging iyong pinakamalaking pintuan para sa hinaharap. Ang ika-4 na hakbang, ang nagbabago ng mga patutunguhan, ay upang pagsamahin ang sinimulan. Marami ang nagbibigay ng unang salpok, karanasan, ngunit pagkatapos ay sumuko. Sa makatuwid, walang nagbabago sa kanilang buhay. Hindi nila pinapayagan ang pagkilos na maging ugali. Sa isang matandang bahay, nabuhay siya ng isang binata na, araw-araw sa parehong oras, ay pinatay ang kanyang kutsilyo. Tumawa ang mga kaibigan, bakit ito ginagawa kung matalim ang talim? Sumagot siya, hindi ko patalasin ang kutsilyo. Pinahuhulog ko ang aking sarili. Pagkalipas ng mga taon, siya ay naging master na ang instrumento ay hindi kailanman nabigo. Kaya sa iyo, ang bawat araw ay isang lolaon na bato. Ang mga maliliit na kilos, paulit-ulit at muli ay humuhugot ng kanilang lakas. Ngunit kung gumawa ka lamang ng isang bagay ng isang beses at umalis, mawala ang resulta. Ang kapalaran ay hindi naging isang nakahiwalay na kilos, ngunit sa pamamagitan ng pag-uulit na nakaugat. Ang bawat ugali ay ang semento na nagko-convert ng mga hakbang sa mga pundasyon. Dito maraming natitisod. Nagsisimula silang tumakbo, ngunit huminto sa unang linggo. Save nila, ngunit ginugol ang lahat sa susunod na buwan. Nag-aaral sila, ngunit sa 6 na buwan nakalimutan nila at sinabi, hindi ito para sa akin. Ngunit hindi ito kapalaran na nagtaksil sa kanila, ito ang hindi pinagsama ang pagbabago. Ang pagsasama ay nangangahulugang magpatuloy kahit na hindi mo ito gusto. Upang magpatuloy kapag ang lahat ay sumisigaw ng dumating, sapagkat ito ay kapag ipinanganak ang isang bagong buhay. Kung nais mong baguhin ang iyong kapalaran, ang pag-ulit ay dapat maging iyong pangalawang kalikasan. Pagkatapos lamang ay gagana ang ugali para sa iyo, hindi laban. Ang 4 na hakbang na ito, magpasya sa katahimikan, kumilos sa maliit, tanggihan ang mababaw at pagsamahin ang mga mahahalagang, bumubuo ng isang walang awa na batas. Ang mga salita ay hindi nagbabago sa buhay. Ang mga matatag na kilos lamang ang ginagawa. Ilang beses ka? Narinig mo ba ang matalinong payo, nakasisiglang mga kwento, kapana, panabik na mga talumpati? Bumuo sila ng isang pagganyak na pagsiklab, ngunit sa susunod na araw ang lahat ay bumalik sa parehong lugar. Bakit? Dahil hindi mo sila naging kilos. Ang matalinong tao ay hindi naiiba sa mahina para sa alam niya, ngunit para sa kung ano ang ginagawa niya, at sistematiko. Kung sumali kami sa mga piraso, malinaw ang imahe. Ang pagpapasya sa katahimikan ay nagpapanatili ng enerhiya nito at nagbibigay ng lakas upang magsimula. 2, mga maliliit na hakbang araw na convert ang kahinaan sa kadakilaan. 3, ang pagsasabi ng hindi ay naglalabas ng puwang para sa kung ano ang talagang mahalaga. 4, ang pagsasama ay nagbabago ng isang nakahiwalay na kilos sa walang hanggang pundasyon. Ito ang 4 na haligi na naghihiwalay sa mga nabubuhay na walang hanggan na nagsasalita tungkol sa mga nagsusulat ng kanilang kapalaran gamit ang kanilang sariling mga kamay. Ang tanong ay patuloy ka bang makipag-usap o sa wakas kumilos? Ngayon mayroon kang isang pagkakataon upang mapatunayan ang iyong sarili na hindi ito gawa sa mga walang laman na salita. Ang kailangan mo lang ay 4 na simpleng hakbang ngunit hindi bukas, hindi sa Lunes, ngayon. 1. Gumawa ng desisyon sa katahimikan. Huwag mag-post sa mga network, huwag sabihin sa iyong mga kaibigan. Magpasya lamang at magsimula. Maaari itong maging minimal, ngunit maging sa pagitan mo at ng iyong pagkilos. 2. Mag-alay ng 0 minuto sa isang maliit na hakbang. Sumulat ng isang ideya, tawagan ang mga makakatulong, mag-alis ng isang balakid, ay deposito ang unang barya sa pagtitipid. 10 minuto ang paghiwalayin ang maliit na pag-usap mula sa konkretong kilos. 3. Kilalanin ang isang hindi kinakailangang key at baguhin ito para sa isang firm na hindi. Maaari itong maging isang walang laman na pagpupulong, isang walang layunin na serye, isang pag-usap na dadalhin ka kahit saan. Tumanggi at tingnan kung paano ang iyong araw ay nagbibigay ng silid para sa kung ano ang mahalaga. Silid. Ulitin bukas. At pagkatapos. Nang walang pagkabahala. Naway maging isang tahimik na ritual, isang maliit na kilos, ngunit araw-araw muling isulat ang kwento nito. Ang iyong isip ay lalabanan.
Sasabihin niya, pagod ka, hindi handa, bukas ay magiging mas mahusay. Alamin, ito ang tinig ng kahinaan na laging pinapanatili ka pa rin. Ngayon ay maaari mong pakalmahin ito. Huwag asahan ang mga himala. Lumikha ng mga ito. Magsimula sa 4 na hakbang na ito. Hindi ka mahina, pinayagan mo lang ang mga salita na mamuno sa iyo ng masyadong mahaba. Ang iyong patutunguhan ay hindi kailanman gumuho para sa kakulangan ng mga pagkakataon, ngunit para sa pagpapaliban kung ano ang maaaring gawin ngayon. Ang pagpipilian ay sa iyo, panatilihin ang lahat tulad nito o, sa wakas, sabihin sa iyong sarili, basta. Tumitigil ako sa pamumuhay sa mga talumpati at magsisimulang mabuhay sa mga kilos. Ang millennial wisdom ay nagtuturo, ang oras ay sagrado. Alin mang mag-convert sa lakas o matunaw sa walang bisa. Ang bawat araw ay hindi lamang isang petsa sa kalendaryo, ito ay isang ladrilyo ng iyong patutunguhan. Ang tanong ay, ilalagay mo ba siya sa tamang lugar o play siya sa putik? Tandaan, ang mga salita ay hindi nagpapakain, huwag magtayo ng kayamanan, huwag igalang. Ang mga aksyon lamang ang gumagawa nito. At mas maaga kang magsimula, ang mas mabilis na maramdaman mo ang buhay ay lumiliko sa iyong mga kamay. Sabihin mo ang iyong sarili, ngayon nagsisimula ako. At gawin ito. Iyon ay isang maliit na hakbang, ngunit ito ang magiging pinakamahalaga sa iyong buhay.